Yan ang magpa 5 months na lakatan natin. Ang puno malaki, and then hindi siya masyadong matangkad. Ito ang kagandahan sa saging mga ka-farmers, kapag malaki ang puno at medyo pandak, yan ang tamang tayo niya. Kasi kapag masyadong mataas itong lakatan, kapag nagbigay na ito ng bunga, ay may tendency na babagsak siya, may tendency na matumba siya. So yun mga ka-farmers, sa mga nag-aabang ng videos natin about dito sa ating tanim na lakatan, alam ko na marami ang na-inspire dito sa tanim natin na lakatan, most especially sa mga nagbabalak at sa mga gustong magtanim ng lakatan. Yan, ito na ang tanim natin dito mga ka-farmers, napakaganda tingnan tuwing umaga. Ayan o. Yan. Sobrang berde ng tanim natin dito kapag nasikatan ng araw. So yan, kung makita po ninyo mga ka-farmers, napakasolid ng puno ng tanim natin. Yan. Tapos na din kaming mag-delift dito mga ka-farmers. Ang lahat ng mga dito, mga tama ng sigatuka ay pinagtatanggal natin. And then after that, nag-spray tayo ng fungicide. Shift na pala tayo ng fungicide natin mga ka-farmers. Kasi hindi naman pwede na tuloy-tuloy ang paggamit natin ng isang fungicide na pareho ang active ingredient. So ngayon, ang ginagamit na naman natin dito na fungicide ay Daconil. Yan. At ang active ingredient ng Daconil, kung hindi ako nagkakamali, ay Chloranthalonil. Yan. So yun o, makita po ninyo, ito yung first batch natin mga ka-farmers. Pari-parehas ang taas, uniform ang laki, maliban lang sa mga maliliit dito na replacement natin nung tinamaan ng badsitap. So yan o, dito mga ka-farmers, o yan, makita po ninyo, yan ang magpa 5 months na lakatan natin. Ang puno malaki, and then hindi siya masyadong matangkad. Ito ang kagandahan sa saging mga ka-farmers, kapag malaki ang puno at medyo pandak, yan ang tamang tayo niya. Kasi kapag masyadong mataas itong lakatan, kapag nagbigay na ito ng bunga, ay may tendency na babagsak siya, may tendency na matumba siya. And then sa mga suckers niya, yan, mga suckers niya, hindi po kami nagbubuwal ng suckers dito mga ka-farmers. Hindi po kami nagkukondem. Ang ginagawa lang namin ay pinagpuputo lang namin ang mga suckers dyan kapag tumubo siya. Ganito din ang paraan ni Sir O.V. Bitita doon sa barangay Ilong Bukid, Badyangan, Iloilo, pero yung farm niya ay nasa barangay Tina at sa barangay Kabayugan. Ang kanilang ginagawa ay pinuputo lang, and then after na sumibol ulit, putulin naman ulit para hindi maapektuhan ang kanyang mother. Kasi kapag kinundim natin yan, kapag binuwal natin yan, may tendency na ma-stress ang tanim kapag ganyan ang ginagawa natin. Pero kanya-kanya naman tayo mga diskarte, wala namang mali sa mga ginagawa natin mga ka-farmers. Kasi ako, baguhan lang ako, ang ginagawa ko ay gumagaya lang ako sa mga mentors ko, sa mga nagtuturo sa akin. So sa mga eksperto dyan, open naman tayo na magbigay ng suggestions, open naman tayo na mag-comment dito sa video na ito. Lahat ng mga techniques ninyo, pwede nating gayahin, pwede nating sundin. Kasi alam ko, hindi kayo mag-comment dito kung hindi kayo eksperto, kung wala kayong pruweba, kung wala kayong tawag dito, kung wala kayong mga experience. Yan. So sa mga mentors natin, maraming salamat. Sa mga eksperto na nagbigay ng mga suggestions, maraming salamat sa inyo. Kasi ako, kinoconsolidate ko ang lahat ng mga suggestions, ang lahat ng mga comments sa video na in-upload natin. Alam naman po natin na tayo ay zero knowledge sa pagtatanim ng lakatan nung nag-umpisa tayo. Pero sa paunti-unti, gradually, nakapag-adapt tayo,
kuha tayo ng mga idea sa iba, most especially sa mga farmer vloggers tulad ni Sir Ga Agri TV, and of course kay Sir OV Bitita, sa lahat ng mga nagko-comment sa mga videos na in-upload ko tungkol dito sa Lakatan. Maraming salamat talaga sa inyo. Utang na loob ni Police Farmer ang lahat ng mga tulong at mga suggestions ninyo sa akin sa mga videos na in-upload ko. So maraming salamat sa lahat ng mga followers natin. Almost 20,000 na tayo sa ating Facebook page. So thank you so much sa lahat.